Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at atin pong ipinagdiriwang ang pandaigdigang linggo ng misyon na may temang Misyon sa Puso ng Pananampalatayang Kristiyano. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa atin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Kristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Si Ciro na hari ng Persya ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaaliping dulot ng Babylonia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag nga kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan kong hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila ako, ang Panginoon.
Ako lamang ang Diyos at wala ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng pag-awit? Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na Panginooy dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puong lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Ilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Ang Panginooy purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Kung ang puon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang puon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon dangal. Dinadakila ni San Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano sa Tesalonika sa tapat na pagmimisyon alang-alang sa Ebanghelyo. Ipaalaala nawa nito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo,
sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina'y isinasama namin kayo sa aming dalangin. Dinugunitan namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah, 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 kami ay gawin ang daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapagpaimbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon po ay ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga misyon. Ipanalangin natin ang lahat ng mga, lalo tigit ang mga Pilipinong misyonero na nagtutungo sa iba't ibang sulok ng mundo para magpahayag ng mabuting balita, no? Ihatid at ipakilala si Kristo, ang ating pong kaligtasan. Kaya bukod sana po sa panalangin, isama natin at ganoon din sa suportang pinansyal para sa mga misyonero. Ngayong linggo ay ipinaalala sa atin at tawa maintindihan natin, no, sa pamamagitan nitong ebanghelyo na hindi po magkahiwalay
ang simbahan at ang pamahalaan. Nasa iisang bansa lang po tayo. Ano man ang mangyari sa paligid o dahil sa mga desisyon ng simbahan at ng gobyerno, ay kung tutuusin po, hindi naman po talaga yung simbahan at ang gobyerno, kundi ang mga taong itinatalaga dito. Malaki po ang epekto ng mga desisyon ng mga leader, mapasimbahan at mapagobyerno. Kaya wag natin masyadong i-entertain yung salita o yung mga salitang separation of church and state. Kasi kung babalikan natin ang ating karanasan na magkaroon tayo ng COVID, sino po ba ang na-COVID? Sino po ba ang na-lockdown? Lahat naman. Walang pinili ang COVID na ay mga taga-gobyerno lang ang i-lockdown natin. Wala rin naman sinabi mga taga-simbahan na i-lockdown natin. Kasi nang mag-declare, nang magdesisyon ang gobyerno na mag-lockdown, nakiisa ang simbahan, nag-lockdown. Kasi hindi nga hiwalay. Nasa iisang mundo, nasa iisang bansa tayo. Naintindihan po ba? Pero syempre, meron tayong obligasyon, meron tayong responsibilidad na tumulong sa bayan. Kahit mga taong simbahan. At pinapaalala din natin na sa mga naglilingkod sa pamahalaan, huwag niyong kaligtaan ang simbahan na para bang laging sinasabing huwag kayong makialam. Kasi hindi pwedeng, hindi ganun. Kaya nga kung titingnan natin, sa Ebanghelyo, ulitin ko po, walang problema sa simbahan, walang problema sa pamahalaan. Ang problema, yung mga tao. Kapag umiral ang kanilang pampersonal na intensyon o hangarin, sila ang nagpapahiwalay sa isa't isa. Sa unang pagbasa, binanggit sa aklat ni Propeta Isaías, sa tulong ng isang hari na itinalaga ng Diyos, si Haring Siro, na tulungan ang bayang Israel. Mula doon sa mga nanakop sa kanya, mga nagpapahirap dito, sa tulong ng isang hari, pero hindi ito Hudyo. Labas ito ng Israel, pero hinirang at pinili ng Diyos para tumulong. Hindi nga naniniwala yun sa Diyos. Kasi may ibang Diyos-Diyosan yan. Pero ginamit ng Diyos para sa kanyang hangarin na iligtas ang mamamayan ng Israel. Malinaw? Sa ikalawang pagbasa, ang sabi din naman, may mga hinihirang ang Diyos. Kaya nga nagpapasalamat si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika. Nagpapasalamat at sabi, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga itinilaga o mga hinirang para magpatuloy ng misyon. O magkatuwang ang simbahan at pamahalaan tungo sa iisang misyon. Yung mapabuti tayo, yung makaranas tayo ng kapayapaan, ng kasaganaan, at siyempre, pare-pareho, madala tayo sa langit. Ngayon, babalikan ko. Sabi dito, umalis ang mga Pariseyo at nakipagkotsabahan na sa isa't isa, nag-usap-usap papaano mahuhuli si Jesus sa kanyang sariling pananalita para masilo siya o masira siya. At ano ang usapin? Usapin ng pagbabayad ng buwis. Ayaw ng mga Hudyo. Ang mga Pariseyo ay mga Hudyo. Si Herodes at ang kanyang mga tauhan ay mga Romano. May sarili silang Diyos-Diyosan. Pero nagtulungan para saan?
sirain si Jesus. At ang usapin, pagbabayad ng buwis. Kaya sabi nila, nararapat ba o ayon ba sa kautusan? Medyo minsan tricky talaga yung mga mambabatas no? Kasi itong mga Pariseo, may tuturing ng mga mambabatas ito Sila kasi nakakaalam sa batas o kautusan ng Diyos. So, naayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa Cesar? Itin natin. Si Cesar ang imperyo o ano bang tawag dyan? Emperador ng mga Romano. Marami itong nasakop ng mga bansa. Kaya nga empire na. So, itong emperador, magbayad ang mga tao na nasasakupan niya bilang buwis sa gobyerno. Naayon ba sa kautusan? Wala naman po kasi talagang nakasulat sa kautusan na magbayad ka kay Cesar. Kaya kung ano man na magiging sagot ni Jesus, ikasisira niya. Kapag sinabi ni Jesus, sinagot niya na hindi dapat magbayad ng buwis kay Cesar. Sipin niya, Hudyo siya ha? Hudyo. Lalabas na nagre-rebelde siya sa imperyo ng Romano. Ayaw nga ng mga Hudyo ng ganyan kasi pahirap yan Kaya nga itinuturing nilang makasalanan ang tax collector, di ba? O, ngayon naman, pag sinabi rin naman na dapat ano nga ba yung una kong sinabi? Hindi dapat magbayad, no? O dapat magbayad, magagalit ang mga Hudyo. Pag sinabi niyang hindi dapat magbayad, ituturing siyang rebelde o kalaban ng gobyerno. Kaya, okay, sige. Alam naman niya na paimbabaw lang itong mga lumapit at nagtanong sa kanya. Hindi talaga para malinawan, kundi naghaharap nga ng kung paano sisirain. Kaya ang sabi ni Jesus, okay, kanino bang mukha yung nasa denaryo, yung nasa pera? Kaninong mukha? Okay? Cesar. Para sa mga Hudyo, ang anumang pagsamba sa mga mukha, mapatao o mapahayop, ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga ayaw nila ng pera kasi may mukha ng tao. Kaya sabi niya, okay, kaninong mukha yan? Hindi ibigay nyo yung kay Cesar. Ibigay niyo yung sa Diyos. Yung para sa Diyos. Malinaw po ba? Huwag kayong masyadong mapagpatol, no? Separation. E di mag-iba tayo ng bansa, mag-iba tayo ng mundo kung gusto nyo talaga ng separation. Kasi hindi talaga yan ang hangarin ng Diyos. Ang hangarin ng Diyos, magtulungan ang mga tao. May kanya-kanyang misyon na itinalaga ang Diyos. Misyon ng simbahan, ang kaligtasan para sa kaluluwa. Misyon ng simbahan, ipangaral, kaya nga sinasabi natin yung moral obligation. Nagsasalita tayo kapag lumalabag na sa mga kautusan ang pinaggagawa ng mga tao. Mga tao sa gobyerno. Pag alam na nating may korupsyon, alam na nating nagnanakaw na, hindi pwedeng tumahimik ang simbahan. Hindi siya nakikialam, kundi pinaaalala niya sa mga mamamayan. Kasi ano ba kayo? Ano bang nationality ninyo? Katoliko ba? Hindi naman. Pilipino. Huwag niyo sasabihin, taga-simbahan kami, hindi kami makikialam dyan. Taga-simbahan kami. Lalo tigit, kung taga-simbahan ka, tumulong ka sa gobyerno. Kaya hinikayat ko kayo noon, tumakbo kayo, maglingkod kayo sa barangay.
bilang hamon, bilang pagtanggap sa misyon na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Mayroon, puro kayo reklamo, reklamo, reklamo. Pero pag pilian na ng mga dapat iboto, hindi naman kayo pumipili ng ayon sa kung paano pumipili ang Diyos. Nandiyan na yung mga mukha, no? Nandiyan na sa labas, nakabalandra na dyan. Para pag nilayan ninyo, tingnan ninyo ng mabuti at pagdasalan ng mabuti. Obligasyon ninyo yan para sa bayan. Obligasyon nyo yan. Kaya kung mapabuti ang barangay, dahil sa inyong pagpili ng tama, salamat sa Diyos. Kung hindi maging mabuti ang barangay, sabihin nyo, nasa barangay pa lang, ha? Tandaan nyo ito, ha? May inilalagay dyan, hindi ang Diyos. Sinong naglalagay? Yung malalaking politiko. Kasi yung barangay, yan ang gagamitin. Tigiyakin mo, ha? Biruin mo, ganun pa yung mga estilo ng mga, ewan ko, no, kung anong utak mayroon. Maglalagay ng mga tao sa barangay para pagdating ng national election, tiyakin mo, nasa barangay mo, marami akong boto. Minumonitor, diba? Ilan ang nakuha kong boto sa barangay mo? So, ibig sabihin, yung mga naglilingkod sa barangay, dapat sa barangay, sa mga kabarangay, hindi naglilingkod sa kabarangay. Naglilingkod at pinapanginoon yung mas higher. Kailan kayo matututo? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sige, tingnan nyo lang, no? Ilang taon na bang bumoboto yan? Na laging ganun ang ating nagiging pag-unawa. Tapos pag sinasabi, Father, separation of state and church. Pektusan ko kayo eh. Separation kayo dyan. Kaya tinan na mabuti, ha? Ilatisin natin na mabuti sino talaga yung magiging tapat sa misyon. Lahat to, simbahan man, tao ng simbahan, tao ng gobyerno, yan ay pagtatalaga ng Diyos. Galing sa Diyos. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa akin, hindi galing sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na sa pagdiriwang natin ng pandaigdigang linggo ng misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Dumulog tayo sa Kanya. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, may palaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng bayan, mabatid nawa nila na ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak
ay bumubukal at dapat sumasalamin sa iyong kagandahang loob. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang mag-alab ang kanilang pag-ibig sa iyo at ang kanilang malasakit sa kapwa sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan mo ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo mo kapag tibayin nawa sila ng aming mga panalangin at tulong material. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga minamahal naming pumanaw na, mahimlay nawa sila sa kagalakan at kapayapaan sa iyong kaharian. O Diyos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga espesyal na intensyon at agarang paggaling ng mga may sakit, ang mga kaluluwa, ganon din ang lahat ng mga misyonero sa kanila pong paghahatid ng mabuting balita. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyo, Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parilito
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob ng ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa
langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sa wakas sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Wala akong takot pagkat ikaw ay nariyan. Alam ko ring ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo ang sa aming banal na pakikinabang. Kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po sandali. Konting paalala po at paanyaya sa susunod na linggo, October 29, ay ang culmination po at anibersaryo ng Black Rosary. At pagkatapos po ng misa sa gabi, ay magkakaroon po ng prosesyon para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. October 29, 30 at 31 naman po ay ang Triduum Mass natin para sa mga kapatid nating yumao at magkakaroon din po ng pag-aalay ng kandila. Kaya kasabay din po niyan ay pwede nyo na pong kunin yung mga souls envelope. Pwede po kayong pumunta sa opisina para isulat po yung mga pangalan ng mga yumao nating mahal sa buhay. Sa October 31, ito po ay Saints of Parade o Parade of Saints na mga batang may edad 5 taon hanggang 12 taong gulang. Yung mga gusto po na isali ang inyong mga anak, iparegister lang po sa opisina ng parokya.
Yung mga, ibig sabihin, gusto nyo isali, kostyuman nyo po sila ng mga pangsanto o santa. So, dinidiscourage ko po kayo na makibahagi o mag-join sa mga trick or treat na mga costume ng mga maligno o mga kademonyohan. Ang November 1 po ay araw ng kabanalan. Hindi po natin ipinagdiriwang ang araw ng mga kademonyohan. Masyado na pong laganap, no, yung mga kademonyohan. Wag na tayong dumagdag doon. No, wag nyo nang imulat sa mga bata na okay lang maging aswang, okay lang maging demonyo, kasi hindi po okay yon. Ha? So sana po, wag kayong maingganyo, no? Dadalhin nyo sa mall, dadalhin nyo sa kung saan-saan para lamang makapangolekta kayo ng mga chocolates, mga candies, no? Kapalit naman ng napakapangit na motibasyon sa mga bata. So, mayroon din pong gawain sa simbahan, sa mga barangay, pwede rin naman kayo mag-organize ng ganong klaseng pagdiriwang. Wag lang po yung mga kademonyohan. Okay? At sa November 1 po, araw ng mga banal, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng mga santo o Parade of Saints. Kung sino man po ang may mga inaalagaan na mga imahin ng mga santo at santa, mapa-imahin man yan o nasa frame, isama nyo po sa prosesyon sa November 1. Pagkatapos po yan ng 6 p.m. na misa. At sa November 2, araw ng mga patay, yung usual na ginagawa po dito, dalhin nyo yung mga picture ng mga kakilala nyong namatay at ilalagay natin doon. Papalitan na natin yung mga mukha na nandiyan dyan sa labas. No? Yung mga tumatakbo. Ilalagay naman natin yung mga picture ng mga naglalakbay patungo sa langit o yung mga nasa langit na. November 5, dadalaw po ang Birhen ng Loreto, November 5 to 7. November 4 to 7. November 5 to 8, dadalaw po dito ang imahin ng Poong Jesus Nazareno mula Quiapo. No? So, kaya kung sino man po ang nagnanais na tumulong, mag-donate, pagkain o tubig o pinansyal para sa mga pangangailangan sa pagdalaw ng Nazareno, makipag-ugnayan lang po sa opisina o pwede po mag-donate via GCash or BPI account natin. Okay? Panghuli na lang po. Ang Simbahan ng Solidad ay nasasakupan ng Barangay 276. 276, ha? So, ibig sabihin, nakatira din ako dito sa Barangay 276. No? At dito sa barangay, may dalawang tumatakbo. No? Halos karamihan ng barangay, face-to-face lang yan. No? Dalawa. So, dito sa Barangay 276, yung kasalukuyan ay tatakbo ulit si Miss Lovely Nieto. No? Lovely Nieto. Miss na muna. Kasi back to zero tayo. No? Si Miss Lovely Nieto. At ang kanya pong makakatunggali na nagnanais din maglingkod ay si Mr. Mark Adaw de Leon. Tama po, no? Pareho ko namang nakakausap ang dalawang yan, no? At kayo po ang pipili, ha? Kayo po ang boboto. Ang akin lang, isipin nyo mabuti, kilalanin nyo, alamin ninyo, magtanong din po kayo. Ano ang plano nila sa ating barangay. Kung sino man po sa dalawa, si Miss Lovely Nieto, si Mr. Mark De Leon, sana po ituloy ang ugnayan ng simbahan at ng barangay. At siyempre, nag-expect po ako, sana mas malinis na Barangay 276, mas maayos, no? Mas mapayapa na barangay po ang ipatupad. At kumilos talaga bilang barangay lingkod. So, sana po, no, bumoto kayo ng naaayon sa ating mga natututunan kay Kristo. At sa lahat po, no, sa inyong mga barangay, bumoto kayo ng tama. Huwag dahil sa pera. Ha? Iboto nyo talaga yung lumalabas. Iboto nyo talaga yung nagbababad. Yung lumalapit. Yung nangingialam sa inyo. Hindi yung, bahala ka sa buhay nyo. No? Ngayon, kaya-kaya kayong lapitan,
kayang-kaya kayong kausapin, pero pag naging barangay na, barangay official, lalabas pa ba yan? Maglilingkod ba talaga yan? 3 years. Another 3 years. Another 3 years. 9 years. So, nasa sa inyo kung okay lang sa inyo na pabaya sila. Pero, tingnan nyo po ang sitwasyon ng inyong barangay. Hindi tayo iskwami, pero baka nagiging squatter tayo dahil sa kapabayaan ng mga barangay. Okay? Sige po. Hindi po ito pangingialam. Hinahayaan ko po kayo magdesisyon. Ito ay gabay lamang po. May 1 linggo pa para kilatisin sila. Okay? Magsitayo na po. Sumayin ang Panginoon Sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mayo nagtipaya, kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayong nagtipahaya, kanyang pagkalingat habang sa buhay pag-ibig at katagutan, tanda ng kanyang kaharian.